This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Ronda Probinsya, tiniripon ang mga preskong bareta lokal, regional, national, international, sports, asin kamugtakan kan panahon. Ronda Probinsya, maski anong oras nakaantabay sa mga pangyayari, mas pinakusog asin mas pinatibay ang pagbilog kan mga bareta. Ngunyan, uya ang sa indong mga tagapagbareta. Alright, mga tugang Diyos Marinal daw po sa Indugabos. Mga kababayan, today is Tuesday. Tama, ano kita ngunyan? Martes ba ya kita? Martes? Martes ngunyan o Lunes? Martes ngunyan, Martes. Iyo, Martes mga tugang tabi, maugmang Martes sa Indugabos. Mga kaserbisyo, sabay ang punindo ako digdi sa sarong oras na naman sa tuyang programang Ronda Probinsya. Mga tugang tabi sa pag-urir istorya kan mga importanteng istorya digdi po sa satuyang lugar. Mga pangyayari sa palibot mga tugang tabi na sa tuyang panagos na tinututukan. Ini pong Ronda Probinsya program. Siyempre, sa ngarang ka sa tuyang mga pag-iriba sa luwas, mga serbisyo TV news team niya to. Yan po dyan mga tugang tabi si paring Joey Gois. Yan dyan si MJ Mendoza. Yan dyan si DJ Bok mga tugang. Si paring Cesar Dichoso. Yan si paring si Mr. Pong Pong Christian Pong. Okay? Siyempre, sa ngarang ka sa tuyang station manager, mga tugang tabi, si Mr. Bong Mendoza. Yan po dyan sa technical side, si Engineer Gerald, bako man si Gerald Di Salbabaga. Ano sa apelyido ni parang Gerald? Latuga. Orang ka na apelyido mo pa diya. Nangurod to na lamang tabi ka mo, mga tugang unyan. Kumusta sa indong pangudtong masiram? Kumusta sa indong mga pigkakakan sa mga oras na ini? So mga day patabi mga tugang nin pigkakakan, taday magkikakakanon, day magkilutoon, pwede man tabi baga mga kababayan makikaon ngo na sa kataning. Para day magutom, pero ayaw pagkupit. Day mangupit nin kaldero sa kataning, makikakana sa natabi ka mo iyo. Siyempre, mga tugang, Martes na arangkada kan sa tuyang Ronda Probinsya. Ini po mga kababayan si Jobert Pulpog Berkasyo na naman sa pang Martes na edisyon kan sa tuyang Ronda Probinsya. Basta may tiyaga, mga tugang tabi, ini po ang tanda nindo mas kanong pagdipisil kang buhay. At sabi, mahirap ngayong panahon. From January nga to February, mahirap da masakiton ang pagbuhay-buhay ta. Sige mananggan ang uran. Maski nga ni ngunyan mga tugang suano, maski sa mga parasira nag-aagrutong kaya bagan presyon ngunyan kan mga parasira ay babadaw. Babadaw mga tugang tabi, mahalon ngunyan si mga isda. Ang isda niya to dyan sa pud kay ni sa dagat gusto nang mag-urunay sa mga tawo ta abo na magbakal. Madakop naman ngaya kami nganing makalibre. Iyo. Okay, duman po sa mga opinion, suggestion, suggestion mga tugang. Pwede po kamo mag-text, magpaabot kan sa indong mga sumbong reklamo. Diyan po mga tugang sa 0947-331-9338. Okay? All right. Sa mga kababayan po niya to palan sa mga taga-Bacon District, panawagan niya to sa mga taga-Bacon District, Sorsogon City, mga tugang, ini po ang Ronda Probinsya pala kasi piga-upload ini pa di sa internet, naka-live streaming po tayo mga tugang, so ang araw kayo nagibuhunta. Sa mga taga-Bacon District, mga tugang tabi,
Sorsogon City. Ini po ang Ronda Probinsya, Sorsogon. Yan. Kasi baka sabihin, sa inyo na Ronda Probinsya. Okay, sa Ronda Probinsya, Sorsogon, ano? Okay, so pero pwede man kita mag-scope pa din in mga luwas sa probinsya. Pwede man kita magtema din national issue, national news. Yan, pwede man po kita magtema sana o mag-discuss sa mga issue national. Kaso lang mas priority tangon yan sa presente mga tugang tabi at mga local issue niya to. At yan, baka mapasadaan at may panawagan ho tayo mga kaibigan doon po sa national, doon po sa Central Office ng Philippine Coconut Authority. Mamaya po yan. Sige mga kaibigan, gusto kong ipaalam po sa ating mga kababayan dyan po sa Bacon District, Sorsogon City, dito sa syudad. Baka gusto nyo pong magpa-medical check-up doon po sa mga kababayan po nating mahihirap. Libre po ngayon ang medical mission dyan. Mayroon tayong medical, surgical, optical and dental mission ngayon. Diyan po sa Basya Auditorium, Bacon District, Sorsogon City. Ito'y activity ng Sandataang Bacon Sandataan, Metro Manila Incorporated. Mga tugang, 3 days na medical mission po ini diyan po sa Bacon District. Kaya sa mga taga Bacon District po, ang Sandataan Tabi mga tugang, Bacon, igwa po nin medical mission, igwa po nin 38 na doktor. Dayaon po dyan, sa mata po nindo, may problema kamo sa mata, igwa kamong problema mga tugang tabi sa salud nindo, igwa kamong problema sa ngipon nindo, parehas kung ngunyan, mapapustiso na ako, mapagbunot na ako, baba ng dugo ko. Dahil na ako pa din nakakapagbunot. Mga pababaon mo ngayon na sa dugo mo, sabi sa kuya kan big pabunutan ko. Sabi man sarong doktor na primado, ay pwede ba ngayon yung bunutan maski taas ang blood pressure mo? O di lalong na man ako, abir pa di ako nakakapapustiso dahil sa pagtaas kan dugo ko. Panon dugo ko pa di, ang dugo ko pa di mina 140 over 90. Pag 150 over 90, bira mag 120, 120 over 80. Dahil sa natama, naman ako pa di, ma-jogging naman ako. Sabi kan amiga ko, sabi kan mga kamidbid ko, garo nga yabaga, bilugunon ka na naman. Garo, then data pag macho ako then data pagka minasaday ang tula ko, tapos minasaday-saday ako tapano, grabe nag-iiling sa ko pa di sa tinampo. Kapal! Grabe ang nagtututok sa kukan mata. Pag naluwas ako, nasaday ang tiyan ko, tapos nabuklis baga ako pa di. Paparairiling ako kan tawo. Sabi ko, arog na ako kay ni kasikat. Ang problema pa di, tamas dakol sa ko nag-iiling. Pag ako binamatcho pa di, ang nag-iiling sa ko pa di, mga half girl, half boy. Okay! Sige! Mga tugang, yan po magpasiring na lang po kamo sa sa Basya Auditorium. Diyan po mga tugang sa Bacon District. So mga taga Bacon District, gabos po na mga taga barangay po dyan sa Indo, pasiring lang po kamo dyan. Taang Bacon Sandataan, iyo po andyan ang aktibidades po ninda ini, activity po ninda ini, and sinuportahan man po ini ka sa Indo mga lokal na opisyalis kan probinsya, lokal na opisyal kan syudad, mga opisyalis niya to sa syudad. Nyaon dyan, nailing ko sa tarpulin sa mga nagsuporta. Nyaon dyan si Congresswoman na Ibe Escudero. Mga tugang niyan, mantabi dyan mga kababayan, si Ansendong Alkalde, si City Mayor Salili. Nyaon sa tarpulin, nagsuporta man siya. Nyaon po Ansendong, guwapitong gobernador, si Gobernador Bobet Lee Rodriguez. Mga tugang, nag-sponsor, man po sila, nagsuporta man ang provincial government dumantabi mga tugang sa medical mission kan Bacon Sandataan.
Okay. O, so may problema sa mata, so may problema sa ngipon, so may problema mga tugang sa load, sa lawas po nindo. Ano pa, yun na yan. So may problema po, pag-abot naman sa mga minor lang na opirahon. Halimbawa, cyst niya o kaya igwa ka mo ki pigsa. Yan, mga pigsa. Pwede yan busiun kan doktor. May mga pilam dyan, May mga pilam kitang unyan dyan. 38 doktor. Kaya magayon na yun kan sa Indo Presidente. Kan sandataang lakas man sa kuya. Ini pong bakon sandataan. Okay? Yan po, pa-share na lang po kamo dyan. 3 days po yan. Phone ko yan na 24. Kay ni tabi mga tugang na presenting bulan hanggang po sa pizza 26 kay ni pong bulan din Enero. Okay? Mga tugang, gusto ko po ining i-discuss sa inyo. Ito pong, paano kasi, mga kaibigan, tuloy-tuloy na ho tayo pala, ang oras natin, mga kapatid, mga kaservisyo, anong oras sa imo dyan, pare? Anong oras sa imo? 12:15. Tama. Alas 12:15 na kita. Alas 12:17. Ayan. Okay, sige. Mga tugang, diretsyo na tabi kita ka sa tuyang pagurlay-ulay gunyan. Bakit naman kasi itong PCA, hindi pinag-aralan? Tingin ko, hindi naman pinag-aralan kasi umaangal ngayon yung mga kontratista na mga project. Bakit kasi ipinagbabawal di umano itong pagputol ng mga kokotrinyato? Bakit? Kasi bawal daw. Sabi ni PCA Manager Sorsogon Manager Ulagera, mayroon ho tayong moratorium ngayon mula January hanggang April na bawal pong pumutol ng puno ng nyug. Bakit putol ho ng putol yung mga kababayan po natin dito? Yung National Central Office ng PCA, pinagbabawal na po mga kaibigan, ito pong pagputol meantime ng mga puno ng nyug. Anong nangyayari ngayon sa ating probinsya at sa kalapit probinsya? Tuloy-tuloy pa rin ho ang pagputol ng puno ng nyug. Bakit ho yung mga kokotris natin pinuputol pa hanggang ngayon sa kabila ng mayroon ho tayong moratoryo mula ho sa PCA Manila. Kasi hindi po hiniigpitan. Kailangan hong igpitan na ito ng ating kapulisan. Ano bang pwedeng humuli dito? Pwede yung mag-coordinate yung PCA. Timbre nyo po sa 0947-331933. Diyan po sa cellphone ko kung mayroon ho kayong nakita na mga nagpuputol ng puno ng nyug. Para ito huy ma-actionan ng inyong lingkod, may parating po natin doon sa opisina ng PCA at yung PCA naman magre-request mga kaibigan ng PNP personnel para ulihin itong mga lumalabag doon sa pagbabawal po sa pagputol doon po sa moratorium. Kasi meron po tayong Republic Act, hindi po ako nagkakamali RA 9484. I'm sorry, hindi ko maalala, baka masampang kayo ng kaso, although billable ho ito, pero mahirap po kapag mayroon ho po tayong kaso. Okay? So ganito ang gawin natin. Yung mga kababayan po natin, magtimbre na lang po kayo sa akin kung mayroon po kayong nakitang pumuputol po ng nyug para may parating po natin sa PCA. Kung titingnan po natin ngayon, problema din po, ano ba ang gagawin ngayon ng mga kontratista? Mga kaibigan, dyan po sa PCA Manila, gusto ko pong ipanawagan sa inyo na paano ba? Ano bang dapat gawin ngayon ng mga kontraktor? Ito hong nangungontrata doon sa Department of Education, kung mayroon man ho tayong project ang DepEd, at doon sa DPWH, doon sa Department of Public Works and Highways. Kung mayroon ho tayong project na mga school buildings or ano pa man na klaseng infra ho yan, o mayroon po tayong mga multi-purpose building na project, ano bang gagawin natin dyan? Ano pang forma natin dyan?
Don't tell me na gagamitin natin porma dyan, mga bakal. Ito na mga tawag dito, mayroon bang paraan? Ano bang dapat? Kasi kadalasan, mga kaibigan, pagka nagko-construct ho tayo ng mga building, kailangan po ng koko. Kaysa naman gawin nating pamorma dyan, dyan sa mga building na yan, yung mga good lumber, mas lalong bawal po. Mas matindi ang penalty kapag nagputol ho kayo ng mga good lumber. Diba? Okay, so ano bang gagawin? Ano bang pwedeng gawin natin, PCA Manila? Hindi magre-release ngayon, bawal pong mag-issue ng permit to cut, permit mga kaibigan, yung PCA sa bawat probinsya. Okay, sa bawat probinsya, buong Pilipinas po ito, bawal pong mag-issue yung PCA manager. Okay, so paano? Basta lang tayo bawal. Okay, basta lang tayo bawal. Bawal na po, nagsimula na ho yung pagbabawal, pagpasok ng January, tuloy-tuloy pa rin po ang tinda ng mga, tuloy-tuloy po ang pagputol at pagtsitsenda ng mga coco lumber po natin, coco lumber dealer, dito ho sa ating probinsya, dito po sa probinsya ng Sorsogon, PCA Manila. Gusto ko pong ipalam sa inyo na walang saysay yung ginawa niya, yung ipinadala niyong tawag dito, yung memorandum nyo dito, hindi po nasusunod. Nagkakautal-utal na ako sa inyo Di ko alam kung ano ang sasabihin ko tuloy dito sa nangyayari. Ang tindi, ang tindi talaga, mga kaibigan, pagka ganito. Kaya panawagan ko po dyan sa PCA Manila, baka ho, sir, baka ho, pwede nyo pong hingian ng report or accomplishment report yung mga provincial manager po natin ng PCA doon sa bawat probinsya. Kasi sila po ang nandyan di ba? Okay, so dapat mayroon ho silang monthly report kung anong monitor nila, anong bang ginawa nila. Kasi sa kabila ng pagbabawal nyo po, dito po sa probinsya ng Sorsogon, tuloy-tuloy, walang saysay yung moratorium nyo po. Kung sino ka man, yung researcher natin, pakibigay sa akin yung pangalan ng PCA natin ngayon doon sa central office. Central office, sabihin nyo sa amin, humingi ba kayo ng report? Philippine Coconut Authority. Kumusta, may report na ba? Wala pang, hindi pa tapos ang January, sorry. Hindi pa pala tapos ang January, pero kailangan mag-report sa inyo yung mga provincial manager ng PCA. Hindi basta lang moratorium, okay? Kailangan po minomonitor nyo. Kasi, mas nababastos tayo ngayon sa kabila ng mayroon tayong pagbabawal, tuloy-tuloy pa rin yung pagputol ng mga ito. Pero tanong ko din sa inyo, kadalasan pinupurma ng mga construction sa mga school buildings, ito na mga building na nangontrata sa gobyerno na kontraktor at mga private company, private na tao nagpapagawa ng bahay, ano po ang kukunin nating pangporma para maituloy po ang trabaho? Imagine mula January hanggang April, January, February, March, April, halos 4 months po yan, mga kaibigan. PCA Manila, sagutin mo ako. Pwede kayo mag-text sa 0947-331-9338. Live streaming po tayo, Stevie. Okay? Dapat may mga suggestion din kayo. Kasi, ititigil yung project ng gobyerno? Ititigil ho ba natin yung project ng mga pribadong kumpanya, ng mga negosyante? Sa mga nagpapagawa ng building? Di ba? Ganyan mga tanong natin, anong gagawin nating forma sa pag-construct ng building? Okay. Yung mga nangontrata sa gobyerno, mayroon ho tayong time frame, Oo. Nakalinya sino? Nakaready na si JC Alyeg. Okay,
O sa interview ko, okay, madali lang. Oh, may one-on-one interview. Aros, mablangko man ako kan mailing ko duman si... Madali lang ha, madali lang pa dita. Isingit ko lang ini. Alright, ready doon sa, after our commercial, i-flash natin yung interview natin kay Jesse Halig. Ito ho yung, ayun po yung one-on-one interview natin kahapon na pinasyalan po ng inyong lingkod. Ito pong mismong barangay ni Jesse na Hinangra dyan ho sa Inangra Magallanes. Ang layo-layo po masyadong napakalayo. Mga kaibigan, talaga sumakit ang puwet ko sa sakay sa single motorcycle kasi bawal naman po doon yung kotse namin ni Bok, yung service ng Serbisyo TV. Kaya nagmotorsiklo na lang po kami papunta doon kasi hindi makapasok. Ganito ho yung ganito po yung pathway doon, makakasalubong ka pa ng isang motorcycle, nagbababaan po ang mga nagsasalubungan para makadaan yung isa. Bababa ang isa, nag-give and take doon. Ang layo, halos naubos namin yung isang araw papunta doon, doon sa barangay. Talagang malayo. Inabot kami ng gabi pauwi dito, pabalik ng station. Okay? Mamaya. O ganun ho ba? Sige, dapat kasi pinag-aaralan nyo bago kayo gumawa ng aksyon. Bago kayo magpalabas ng moratorium, dapat pinag-aaralan nyo PCA. Ano bang gagawin natin? Dapat may abiso kasi tayo. Para yung mga nagtatrabaho, hindi naman mabibitin doon sa mga kasisimula pa lang ng project. Sabihin natin, kasusupply lang ng di ba, parang sinampal din tayo ng parang sinampal tayo, iniinsulto tayo ng mga loko-lokong ito. Ito mga nagpuputol na ito kasi sa kabila ng moratorium nyo po, putol pa rin ang putol dahil nalalagay din sila sa alanganin Nakapagkontrata sila ng puno ng coco lumber doon sa may construction. Nakabali na, nakautang na, syempre putol lang putol yun. Tapos ngayon sabihin natin, huliin nyo yan PCA Sorsogon, huliin nyo yan PCA Albay, huliin nyo yan PCA Catanduanes, huliin nyo yan. Dapat kasi may abiso naman kayo. Pinare-report nyo, mayroon tayong social media, mayroon ho tayong national television, mayroon tayong media national. Bakit hindi nyo kasi ibalita yan? Before mag-implement, before kayo magpalabas ng moratorium, gagawa tayo ng abiso, gagawa tayo ng advance na mensahe sa ating mga kababayan dito ho sa ating bansa. Dapat ganun, hindi basta-basta na lang. Kung ano maisip nyo, ganun na lang. Para kayong si Mr. President, kahit mali yung sinasabi, pagka gusto niyang sabihin, sasabihin. Wag nyo gayahin ang presidente nyo na kung anong maisip, bigla, sasabihin na lang. Dapat pinag-iisipan nyo muna. Huwag nyong gayahin ang presidente nyo. Okay? Paano yung may mga kontrata ngayon? Ano bang gagawing forma? Yung tawag dito, mga bakal, mas napamahal. Baka mamaya yung mga kontrata na sa gobyerno ng mga kontraktor, baka yung mga school building natin, kunti na lang na simento ang tawag dito, kunting simento na lang, ang ilinagay doon sa nilagay sa halong baybay dahil bumili pa sila ng mga bakal pampurma. Oh my goodness. Ganyan, di ba? Sige. So, ganun ho mga kaibigan, ang sitwasyon natin ngayon, problema po doon sa nalalagay din sa alanganin yung mga nakapagkontrata. Binabastos naman ngayon ng mga kumukuha ng permit na hindi binibigyan ng PCA. So ano mangyayari? Kahit gating gabi, babanatan yan. Kahit ating gabi, puputulin po yan. Sigurado. Baka pakitang tao na yung magbawal nyo. Hulihin nyo kasi. And may kasalanan din kayo, PCA. May kasalanan din kayo dapat at least mga 3 months. 4 months before na hindi kayo magbibigay, alam ng public, alam ng mga tao, alam ng mga tao, mga kaibigan, kasi, alam ng mga tao, mga kaibigan, kasi,
hindi sila napapasubo, nalalagay sa alanganin. Babalik po ang Ronda Probinsya sa makalipas po ang ilang paalala. For healthy vision in any age, GF Sagral Optical Clinic has a highly equipped vision care services, delivering the highest standard of quality eye care, utilizing the newest technology for more complete eye examination. New technology has revolutionized the eyeglass prescription process. Be hip, be trendy, with a variety of affordable and fashionable eyewear. You're sure to be satisfied with your new look, assuring your healthy vision. GF Sagral Optical Clinic is located at Barangay Sirangan, Rizal Street, Sorsogon City, with telephone number 421-5813. Open from Monday to Saturday. For the best in eye care, come and visit GF Sagral Optical Clinic, your computerized eye refraction clinic. Morning Glow, isang oras na palatuntunan ng puno ng showbiz chika, tips pantahanan, latest issues, at interviews sa mga natatanging personalidad na magbibigay linaw sa mga problemang pang-araw-araw. Morning Glow with Ate Glow, dito lang sa Serbisyo TV Sorsogon. Masasarap na pagkain at special na kape ba ang hanap nyo? Nandito na ang La Comida, Linda Cafe and Bistro. Ito ang pinakabagong coffee shop sa probinsya ng Sorsogon na siguradong inyong babalik-balikan. La Comida, Linda Cafe and Bistro. Mga espesyal na pagkain at inumin pero mura at siguradong kaya ng budget nyo. La Comida, Linda Cafe and Bistro. Si Mr. Kevin ang eksperto sa kafe. Ngayon, meron tayong bagong i-introduce sa Gubat Sorsogon, which is yung specialty coffee or what we call yun yung third wave coffee. And then, pero ngayon, ang in-introduce natin is mga espresso-based drinks, mga kagaya na espresso, cortado, flat white, latte, and then mocha, para sa mga tao na mahilig sa chocolate. La Comida, Linda Cafe and Bistro. Corner Luna Street and Bonifacio Street, Gubat, Sorsogon. For reservation, please contact 0927-167-2574 or 0918-373-0177. La Comida, Linda Cafe. Matapauntaan, Sorsogon, lugar na magayonan matunino. Orgulyo taan maging Sorsoganon, sa ika man sa mundo di paglimuton. Sorsogon, Manabaon, lugar na pagyamanon, magkasararo, magtarabanglan, kabos magpadarabang. Sorsogon, Magabaon, Need for upholstery jobs, services, and supplies? Doro Upholstery Supplies is the right place to go. They offer all kinds of upholstery jobs, auto set cover, made-to-order sofa, chair, beds, headboards, and seat covers. They also sell upholstery supplies, new custom-made sala set and beds, decorative accessories. Doro Upholstery are using high-quality Uratex foam. All jobs are guaranteed. They also do upholstery for restaurants, auto set covers, parlors, and dental chairs. With free estimation, pick-up and delivery. For inquiries, you may contact 0918-344-7785 or 056-255-0891 or visit the main branch located at Quezon Street, Polvorista, Sorsogon City or at Buhatan, Sorsogon City. Doro Upholstery and Supply.
For healthy vision in any age, GF Sagral Optical Clinic has a highly equipped vision care services, delivering the highest standard of quality eye care, utilizing the newest technology for more complete eye examination. New technology has revolutionized the eyeglass prescription process. Be hip, be trendy, with a variety of affordable and fashionable eyewear. You're sure to be satisfied with your new look, assuring your healthy vision. GF Sagral Optical Clinic is located at Barangay Sirangan, Rizal Street, Sorsogon City, with telephone number 421-5813. Open from Monday to Saturday. For the best in eye care, come and visit GF Sagral Optical Clinic, your computerized eye refraction clinic. Envisions, the house of science and arts for visionaries. Services offered. Large format printing, tarpaulin, flex, backlit, billboard, vinyl stickers, photo paper, canvas. They also have signages, acrylic built-up, lighted box, non-lighted box, and panoflex. They also have corporate prints, mugs, tumblers, ballon pins, foldable fan, echo bags, ball pen, umbrella, bag tag, mouse pad, lanyard, and ID. They also offer publishing like poster, certificate, business card, flyer, document printing, brochure, and body. They also have apparel printing, screen printing, and thermal printing, polo shirts and t-shirt, raglan shirt, jacket, hoodies, singlet, and sportswear. Alright. Balik na po tayo mga kaibigan sa ating pong Ronda Probinsya. Mag-ilagay pre yung ano natin dyan sa baba para makita ng ating mga kababayan yung contact. Yung contact number po pala ng ano ng inyong lingkod dyan po sa baba, no? 0947-331-9338. Dyan po kayo mag-text. Yung kaibigan ko, kati-text lang, ano? Pare, dandaan, baka high blood ka sa...